Kumusta ba sa Pilipinas? Outdoor pa rin tayo ngayon dahil sa ilang mga bagay na ating inaasikaso. So, kumusta na po? Napakarami ngayong mga issue at mga balita na naglalabasan. Andyan yung paghahamon naman itong si Vice President Sara Duterte na sabi nga niya tatanggapin niya yung sinasabi ng mga kongresista na magpa-neuro test. Pero kailangan daw naman na magpa-drug test. Yung lahat daw naman ng kakandidato na mga kongresista upang sa ganun ay magkaalaman no kung sino talaga yung mga may sayad. Hindi na rin naman nakatiis naman itong si Congressman Sandro Marcos dun sa mga patutsada nitong si Vice President Sara Duterte at sinasabing binastos yung kanyang lolo at maging ang kanyang ama. Kaya naman nagbitaw na din siya ng salita patungkol dito kay Vice President Sara Duterte. Pero sinagot ni Vice President yung sinabi nitong si Congressman Sandro at sinabi niya natural lang naman yun dahil siyempre yung magulang niya ito at kailangan niyang kampihan o ipagtanggol. Siya nga lang daw yung matigas ang ulo, di ba? Pero kung si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ganun pa rin yung ginagawa naman sa kanyang anak dito nga kay Vice President Sara kung saan talagang iniintindi niya at binibigyan ng payo. So ibig sabihin lamang talaga na kung titingnan ninyo mga kababayan natin, tingnan nyo yung mukha nitong si Vice President Sara Duterte. Mukhang hindi siya makakaya, no? At nagbitaw na nga din siya ng salita na sabi nga niya ay hindi na siya mananahimik ngayon. Kung dati walang bumabatikos dito sa Marcos administration, pero ngayon ay siya na kasi hindi na naman siya kayang bayaran ng mga project, hindi rin siya kayang bayaran ng mga pera dahil hindi na din niya matiis ang mga ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. At hindi na malingid sa ating kaalaman na ito nga gustong ipatawag o ipinatatawag ng Quad Committee itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte upang sabi nga nila iniimbitahan nila upang sagutin yung mga paratang laban sa kanya na ibinulgar naman o inamin itong si dating PCSO Chairman Ruy Garma na inutusan lamang siya. Pero alam nyo, sabi nga ng ibang mga netizen dito, ay yung pagsasalita nitong si Garma ay na-pressure lang ba? O merong kondisyon para ito yung sabihin niya? Baka may mga ipinangako or kung ano pa man. Pero yung iba naaawa, yung iba man nating mga netizens, yung iba naman ay nagsasabi na kung talagang ang loyalty nito ay na kay President Rodrigo Duterte, sana ay patayin man ay hindi ito aamin kung ano pa man. Kaya lang wala tayong magagawa, 'di ba? Kasi nga marahil ay may sariling desisyon o naisin itong si dating GM Royina Garma na nasabihin niya kung ano man yung kanyang nasa sa loob or kung ito man ay totoong kanyang nasa sa loob or may nag-uutos lamang sa kanya kapalit ng mga kondisyones. Kasi meron din tayong mga nakakakwentuhan mga kababayan natin na sabi nga nila nako ano kayang kondisyones yung sinabi dito kay dating GM Garma. Alam mo yung mga kaibigan mo, GM Garma, yung iba mo mga kakilala, talaga lubos na nalulungkot sa sinapit mo. Kaya lang, mas nalulungkot sila doon sa mga sinabi mo na hindi naman natin alam hanggang ngayon kung ano ba talaga nasa likod niyan, kung may katotohanan ba yan. At ito rin ang naging dahilan naman kung bakit itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ipatawag naman sa Quad Committee. Pero alam nyo, di ba, nagpa-press con itong Quad Committee. Maraming mga tanong yung mga kasama nating media. At napapansin nila na itong si Congressman Barbers, nanggit din nila na bakit to parang namumula itong si Congressman Robert Barbers. Alam niyo naman, taga-Bisaya, yan ano. So, hindi natin alam kung bakit para siyang kapag ka binabanggit ang pangalan nitong si dating President
Rodrigo Duterte ay mukhang hindi niya maintindihan kung siya papanig. Kasi siguro na naiisip din niya na kung talagang didikdikin niya ito si Duterte, ay malamang na hindi siya manalo sa Visayas, no? Kaya parang mali siya at saka parang iwas pusoy ang nangyayari sa kanya dito. At yung iba naman mga kongresista, mukhang hindi nila maintindihan kung ano yung kanilang mga sasabihin. Bulol na nga sila sa kanilang pagsasabi. Although yung iba talaga, syempre may mga kondisyones yan di ba? May mga sinabi diyan sa mga yan na ganito yung dapat na mangyari, ganito yung gawin ninyo, at kailangang mapapunta nyo sa pagdinig itong si Duterte para ipahiya ba? Or tanungin na kung ano-ano lamang na bastusin? Kasi dun sa sinabi nito, nalimutan ko nito, isang matandang congressman na sinasabi nga niya ay ang itatanong daw kay Pangulong Duterte pa ni mga education, educational ba? Or hindi natin maintindihan kung ano yun, no? Na para bang pinapahiwatig niya na natatakot din sila, no? At sa panig naman ito si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, alam niya yung kanyang ginagawa, alam niya kung bakit hindi siya umaattend, at alam din naman niya yung mangyayari kasi hindi din naman lingid sa ating kaalaman, lalo na doon sa mga political analyst at sa mga mapagsuri nating mga kababayan na talagang malaking politika ang nasa likod niyan. Tingnan yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Sabi nga niya, dun sa yung kanyang common friends, 'di ba, na may pinasabi sa kanya itong si Senador Amy Marcos na galit siya dito kay Vice President Sara Duterte at saka kay President Marcos dahil doon sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Pero alam niyo ang sagot nitong si Vice President Sara, ang sabi nga niya, ay bakit kami ang pagagalitan ni Senador Amy Marcos? Bakit kami ni President Bongbong? Bakit hindi niya pagalitan na itong si House Speaker Martin Romualdez at saka itong asawang si Lisa Araneta? O di ba parang may something. So ano ba yung something na yun, no? Na maraming mga netizen yung nag-iisip, ano ba yung nasa pagitan nitong ano bang mga kababalaghang ba yung ginagawa nitong si Unang Ginang Lisa Araneta at ganon din itong si House Speaker Martin Romualdez na sinasabi nga ni Vice President Sara na talagang gumagawa lang ng pera itong House Speaker. Kung aanalisahin natin yung mga nangyayari, no, talagang hindi pa titinag ang Vice President at kahit sabihin siyang lukaret, walang modo, bastos, lahat na sinabi sa kanya, hindi siya matitinag. Kasi, alam niyo matalino ito, di ba? Isa siyang abogado at kitang-kita naman sa kanyang pagsasalita na talagang mayroon siyang paninindigan, na yun ang kailangan natin, di ba? Yung paninindigan. At sa nangyayari ngayon sa ating bansa, nako, napakarami pang mga sasambulat, no? At marami pa rin ipapatawag dito sa Senado, sa Kongreso, at pero alam mo ang ano natin dito, ang pag-aanalisa natin, hindi magkakasundo ang Senado at saka Kongreso. Magkakaroon yan ng iba't ibang pananaw sa mga pangyayari, lalo na dito sa kung ipatatawag itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Syempre may mga kakampi pa yan sa Kongreso, may mga kakampi pa rin yan sa Senado. At yan na magkakagulo yung mga yan, kaya nga tingnan nyo, namumula na itong si Congressman Robert Barbers kasi nakikita na niya yung mangyayari. Dahil sa dami na supporters, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, malamang at sa malamang, matalo siya sa eleksyon dito sa Visayas, di ba? Bisaya siya. Ganun din yung ibang mga lalabang mga senador. Natatawa nga tayo, no, kapag nakikita natin yung mukha ng mga kongresista na animoy napakalinis nila. Napakalinis ng kanilang pagkatao sa pagtatanong sa mga resource person nila. Pero kung
Ang masusunod siguro ay dapat ding imbestigahan itong mga nagtatanong na to sa committee. Dapat ang nagtatanong ay yung may malinis na puso at may malinis din na pangalan. Ito sa nakikita natin, tingnan nyo ang mga mukha nila, para bang hindi patatalo ng buhay. 'Di ba? Ito na lang katulad nung ipinahayag nitong si dating director ng PCSO, Sandra Cam, itong si Abante daw. Sino nga ba yung pastor? Si Abante nga ba? So, sabi niya, mayroon daw siyang alam din tungkol sa pagkatao nito. Kaya dapat hinay-hinay ito sa kanyang pagtatanong dahil isang araw ay sasambulat ang baho nito. So, ibig sabihin lamang sa Quad Committee, yung mga nagtatanong, meron ba silang kredibilidad? Kasi kapag ang nagtatanong ay walang kredibilidad, para bang paano papapaniwalain ang taong bayan? Kasi dun sa mga tanong nila, minsan talagang kung below the belt talaga, parang mapapaigtad ka na lang sa upuan dun sa mga itinatanong nila. At syempre, hindi naman natin alam kung anong mga nangyayari, kung bakit may mga umaamin na kung ano-ano, bakit may mga bumabaliktad. So sila yun, may mga alam diyan, no? Tayo naman nakapanood lang kung ano talaga yung sinasabi nila, may katotohanan ba talaga ito. So malalim pa, no? Dapat ang gawin natin mas malalim pang investigasyon. So yun yung ating gustong gawin, kaya lang syempre minsan busy din naman tayo. So ang ating lamang ipinahahayon sa ating mga kababayan, tamang impormasyon yun dapat na malaman ng taong bayan. Kasi dapat ang gawin natin sa ngayon, huwag tayong padala sa ating emosyon, huwag tayong padala sa anumang mga bugso ng ating damdamin, sapagkat kung ito yung pananatilihin, ang maaapektuhan diyan, ang lubos na maaapektuhan ay ang taong bayan, o di ba? So mga kababayan, yan po muna yung ating maihahatid sa inyo na mga impormasyon, at tingnan natin sa mga susunod pa kung ito bang si President Rodrigo Duterte ay maiimbitahan nila dito maiimbitahan ng Quad Committee upang dinggin kung ano man yung mga investigasyon laban sa kanya, na sinasabing na 20,000 daw na katao ang napatay sa panahon ni Duterte dahil dun sa war on drugs. So mga kababayan, maraming po salamat. Ako po rin po si Jet Claveria, kapwa nyo Pilipino.